Okay, so treasure hunting day mga ka-TH. Ngayon, meron tayong madidiscovery na sign na kung saan ang kanyang hugis ay palaka. Okay? So kapag palaka mga ka-TH, it's masasabi natin na jackpot sign. O bakit? Dahil yung mga palaka, bihira lang natin yan makikita. And then yung item na nakabaon ay hindi masyadong malalim. Okay? Hindi yan masyadong malalim. May kababawan yan, hindi na nalagpas sa 15 feet. Okay? So marami ng mga ka-TH natin yung naka-encounter ng mga palaka. Hindi may kalaliman. Okay? So makikita natin yan ngayon. So ngayon, titingnan muna natin itong paligid na tinitingnan namin. So distansya ito, nasa 30 meters siguro yung layo sa palaka galing dito. And then meron tayong napansin na likod ng pagong. Okay? Yan o, likod ito ng pagong. Pansin niyan, pagong ito na sign. Wala namang ulo na klaro, pero yung makikita natin yung kanyang likurang bahagi. Okay, so dito natin makikita yung kanyang mga sign na hugis, pagong, likod ng pagong ka-TH. Ito yung sign na makikita natin dito sa area ito. So napakagandang area. Yan o. Yan ay mga treasure mark o mga marker na bato. Dito meron tayong makikita na foot marker. Yan o. Right foot. Okay, klarong-klaro yan. Dalawang paa yan na meron ding isa dito sa kabila pero maliit. Pero yung isa ay malaki. Okay, so napakagandang sinyalis nito. Ganito yung design, no? So napakagandang area. So positive to mga ka-TH. Yung analysis ko dito ay napakaganda. So positive na positive yung mga sign dito. So dito meron tayong makikita na sign na letter ano yung tawag? Letter A. Yan, no? Yan, letter A. So ganitong sign, tunnel, may tunnel to ka-TH. Pero yung pointer ito, nagtuturo to doon sa unahan sa may foot marker and then triangle. Double purpose yung sign dito. Okay, so kailangan to ng mataas na talakayan para ma-point out yung digging spot. Okay? So yung ginawa namin dito ay ginawa lang natin ng survey kung positive nga ba yung mga sign or ito ba ay 100% man-made or mga made of nature. Okay? And according na ka-TH ay napakagandang area ito. So sabi niya mayroon daw ditong palaka. So dito pinuntahan namin para makonfirma namin kung palaka nga ba yung kanyang sign na nakita. So ngayon matutunghayan natin yung mga ka-TH. So ito yung mga sign na nakikita namin pagpunta namin doon sa palaka na sign. Kapag mga hayop na sign ka-TH, meron talaga yung mga nakabaon. Okay? Marami na tayong mga sign ng isang hayop na nakita. Isa na dyan yung mga isda, ahas. Okay? Kapag ahas mga ka-TH, basta mga ahas ay wag kayo masyadong pakampante sa mga ahas. Okay, so meron ng mga trap kapag ahas. So ang mga ahas nag-indicate yan ng danger. Okay, danger. So mayroong mga trap, it's either poisonous gas or bobby trap. But mostly kapag mga ahas, mayroon talaga ng mga poisonous. Okay, kasi yung ahas ay poisonous yan. Okay, meron na makamandag. So yan ay isa sa mga halimbawa ng mga sign nating makikita. Okay?
So dito yun, no, dalawang butas. So mara siyang mata. So dito siya nakatingin sa may foot marker. So yan ay mga countersign doon sa ating nakita sa unahan. Okay, so maraming sign dito katiyats, magaganda, mga legit, at hindi made of nature. Okay, makikita natin yung mga made of nature or mga man-made through sa kanyang grave or sa kanyang pagkaukit. Okay, mayroong mga accidentally grave, mga na nagkaroon ng bitak. Okay, so ito na yung palaka, you know. So ito ay parang buntis na palaka na dito nakalagay. So meron siyang itlog sa likod. Okay, yung bilog na bato. Okay, yan ay mata, may bibig. Okay, so ganito yung palaka. So magbibigay tayo ng mga quick review or analysis about sa mga palaka katiyats. Okay, kapag palaka. So itong palaka na nakita natin yun, ito ay double purpose. Yan yung hinahawakan ko. Yan ay ulo. O diba? So hindi ganyan ang ulo ng palaka, okay? So bakit yan ganun? Parang bilog. Okay, kasi yung palaka malapad yan. Ang sign kasi na ito mga katiyats, double purpose. Okay? Snake head yung ulo. Okay? Snake head sa harapan, katawan yung palaka. Okay? Double purpose. Kasi yung item na nakalagay dito is dalawa. Sa front at saka sa back. Okay? Sa front and back kapag palaka, dyan nyo tingnan yung mga possible na hiding spot. Okay, so yung layo nyan mga katiyats, hindi yan malayo. So yung sukat nyan kung sa harapan at sa likod 3 meters lang distansya. Meron na kanyang makikita na bato na isang countersign dun sa palaka. Okay, so 3 meters, meron tayong makikita dyan na sign ng counter sign dito sa palaka. Okay, so double purpose yung sign na ito. Yung ulo niya ay ahas, yung katawan ay palaka. Kasi yung item na inilagay dito ay dalawa, front and back. Okay, so ganun yung palaka katiyats. So ngayon kapag yung palaka ay nakaharap doon sa east, mayroon pa tayo doong makikita na bunker. Okay, so malayo pa katiyats, may distansya yan, 10 meters, 10 to 20 meters, nandoon yung bunker. Kasi yung nakalagay dito ay giveaway lamang, pero yung laman dito ay hindi bababa sa 12 pieces of gold bars according doon sa mga naka-experience. Okay, so ganun yan. So dito ay salamin. Yan o, salamin yan. Meron pang yung hanger na lagayan ng salamin. Okay, kapag tayo ay magsasalamin, di ba, yung ating makikita ay yung ating sarili. Okay, there's a reflection of the mirror. Okay, so kapag mag-remap sa harapan, in front, 3 meters, yung distansya 3 to 5 meters, so nandyan lang yan. So ito yung sinasabi ko na bunker. Okay, so sa may unahan lang. Okay, so distansya pa rin ito. So kapag hindi according negative, tapos na nila itong scan, and then mayroon nga nakita na bunker at saka mga giveaway. Okay, so napakaganda dito katiyats. Yan ay salamin. Kapag salamin, there's a reflection of the image or the person na inyong makikita. Kung saan nag-reflect, nandoon nakatutok.
nandoon nagtuturo. Okay, so ganun yan. So ganun yung mga basic na pag-intindi ng mga sign na inyong makikita. So napakagandang area nito katiits. So masasabi ko dito ay positive na positive yung tinitingnan natin ngayon. So yung naka-okit dito ay hindi siya made of nature. So bihira lang ito magkaroon ng ganitong sign. Yung palaka, bihira lang yan katiits. Marami na tayong area na pinuntahan pero hindi tayo nakakita ng palaka. Mostly yung ating nakikita isda. Marami yan talaga yan isda. Pinaka-common yan. Ahas. Okay. Tulad nito, double purpose yung sign. Isda, tsaka ahas. So napakaganda ito. So huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para ma-update kayo sa ating panibagong video tungkol sa legendary Yamashita Treasure. So ngayon meron tayong bagong project. Okay? So ito ay giveaway lamang pero marami siyang fire element. Okay? Fire element meaning kailangan magsunog para matanggal yung mga malalaking bato kasi maraming bato nakaharang. So yun yung ongoing project na gagawa natin ngayon. So hindi naman siya may kaliitan na depot, meron ng mga bars pero maganda na rin ito. Okay, maganda yung mga giveaway kasi hindi yan may kalaliman. Yung mga giveaway nagre-range yan around 4 to 5 meters. Pero hindi siya basta-basta makukuha kasi yung nakaharang ay mga higanting bato. Okay? Nilagyan talaga nila ng malalaking harang para hindi basta-basta makuha yung item na kanilang inilagay. Okay? So dito meron tayong napansin ng mga engrave, ng mga linya, kanji stroke, big BM. Okay, so ito yun. Napakaganda. So big deposit pa rin ito, bunker sign. So itong area ito ay maganda. Yan o, para siyang barko. Loads of deposit ang nakabaon. Okay, so loads of deposit. Loads. Ibig sabihin malaking item. Ito ay mga tanker. Okay, so hindi yan basta-basta hukayin. Kailangan na yan ng mga heavy duty, mga ekwipo para ma-recover yung ganung item. Okay, so ganun lang mga katiats. So meron tayong Facebook page, paki-follow na rin, then subscribe sa ating YouTube channel para ma-update kayo sa ating mga video tungkol sa legendary Yamashita Treasure. Okay?